This is in response to the statement made by the National Security Advisor speaking for the National Security Council dated 24 November 2024. National security pertains to the protection of our sovereignty, the safety of the Filipino population, and the preservation of our democratic institutions. The function of the National Security Council is confined to the formulation of policies and in furtherance of such pursuits, including crafting recommendations to the President. Therefore, I would like to see a copy of the notice of meeting with proof of service, the list of attendees, the photos of the meeting, and the notarized minutes of the meeting where the council, whether this present council or the past councils, resolved to consider the remarks by a vice president against a president maliciously taken out of logical context as a national security concern. In addition, please include in the agenda for the next meeting my request to present to the council the threats to my person, the OVP institution, and its personnel. As a member of the National Security Council, based on EO 115 December 24, 1986, I do not recall receiving a single notice of meeting since 30 June 2022. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022, if at all there is any. I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Gusto malaman ng taong bayan kung ano ang ginagawa ng National Security Council at ano ang nagawa ng National Security Council. Moreover, please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. And finally, I urge all the National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of the National Security Council. Shukran. Thank you. Ang narinig ninyo ay panayam ng ating Vice Presidente Nobyembre 2024. Okay? Very recently, naglabas po ng Executive Order number 81, in fact, a few days ago, ang ating Pangulo at ni-reorganize ang National Security Council. It took this long for them to react to the Vice President's demand na maglabas ng mga transcripts ng mga meetings and maglabas ng explanation kung bakit ang isang miyembro tulad ng Vice Presidente ay hindi iniimbita o hindi isinasama sa mga meetings kung mayroon man. Ang alam po natin, noong bago pa si former General Anyo na umupo bilang National Security Advisor, ang advisor po ay si Professor Clarita Carlos, who met several times with the President. Ano ba ang trabaho ng National Security Council? Ito ay policy-making body and advisor as well as an advisory body to the President. Ano ang definition ng national security? Ayon sa yung former kasi ang tinitignan ko. Doon sa previous administration, ang definition nito, ang general definition ng national security is anything that contributes to the stability of the state. Sa Pilipinas, iba-iba din po ang nagiging definition nito. Bakit nawala yung notes ko? Ayan. Dito sa under the previous administration, it was defined as the state of protecting and enhancing the nation's sovereignty, territorial integrity, the people's well-being, core values, way of life, and government institutions, encompassing both internal and external threats, often including aspects like economic security, environmental security, and disaster preparedness. Okay. Interesting din dahil ito po ay inadapt din sa sa Philippine Development Plan under the Marcos administration. At dito, ayon sa sinasabing Philippine Development Plan, sandali lang po. Ayan. Sa Philippine Development Plan, nakasulat doon na ang national security ay
shall involve the whole-of-nation approach, focusing on internal stability, upholding the sovereignty and territorial integrity of the state, capability and preparedness against natural calamities and disasters, and reform and modernization of the security sector. As we posted earlier on, ano ang nagiging issues? Baklasin po natin. Sa internal stability, ngayon pa lang marami po ang galit ukol sa 2024 at 2025 budgets where the people perceive that our legislators hand in glove with the executive are stealing our taxpayers' money. Masyadong malaki ang mga binawas sa healthcare, education, and even, modernization ng armed forces. Bukod pa dyan, sabi nila this includes upholding the sovereignty and territorial integrity of the state. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin pong statement ang ating gobyerno tungkol sa mga dapat dumarating na mga Typhoon missiles. Hindi pa po ini-explain ang acquisition na ito, if at all, or ang pagtatalaga ng mga Amerikano sa kanilang mga EDCA sites kung mayroon man silang ginagamit na weapons or itinatalaga o ini-store na mga weapons sa kanilang paggamit ng ating mga kampo. Capability and preparedness against natural calamities and disasters. Hindi naman po natin kailangan pang sariwain ang very recent na comments ng ating Pangulo na nagsasabing wala tayong magagawa tungkol doon sa mga natural disasters, kumbaga sa natural calamities and disasters. Inintay na lang na matapos ang hagupit ng isang bagyo at hindi na po naglabas ng rescue and relief until after the storm. Bukod pa dyan, mayroon pang sinabi tungkol sa pagkaubos in 2024, late 2024, ng Pondo for Disaster Relief and Rescue Efforts. Bukod pa dyan, hindi rin po na natin kailangan pang sariwain pa ang komento ng Pangulo tungkol sa mga flood control projects na iniyabang pa. Higit daw sa 5,000, ngunit hindi pa rin naipapakita ang epekto nito. Reform and modernization of the security sector, bawas pa naman ang budget doon sa AFP modernization. Tatandaan po natin na sa ngayon, tila napakalakas ng boses ng mga nag-o-oppose ng mga polisiya ng gobyernong ito. Sa sobrang lakas at sa sobrang dami ng bumabatiko sa administrasyon, walang magawa ang kanilang mga speakers o mga spokespersons, which are, of course, the administration's roles. Okay? Wala po tayong masyadong naririnig tungkol mismo sa presidente, wala masyadong naririnig mismo sa Presidential Communications Office. Sa mga kanya-kanyang tagapagsalita ng iba't ibang mga departamento, wala po masyadong nagsasalita. Ang nagsasalita para sa administrasyon, mga trolls na pumapasok dito sa ating live o sa ating mga posts sa social media para lamang magbatikos ng mga tao na nagsasalita at nagpapahayag ng kanilang opinyon, ng kanilang reaksyon tungkol sa administrasyong tila pumapalpak hanggang ngayon. Pero balik tayo sa usapang national security. Nobyembre 2024, nung nilabas ng ating Vice Presidente ang kanyang demands na ibigay sa kanya ang transcript ng mga meetings at ang dahilan kung bakit hindi siya iniimbita. Hindi sumagot ang administrasyon, ngunit naglabas ng Executive Order number 81 nitong kamakailang nakakalipas na 1 linggo. Anong nangyari? Tinanggal lang ang Vice Presidente. Siya nga naman pala talaga ang reaksyon ng administrasyon. Kung hindi mo kayang sagutin, tanggalin. Yan po yata ang pinaka-reaksyon nila sa kahit anong mga problema nila. Pag hindi kaya, ang iatake ay yung taong nagbabatikos imbis na sagutin o gawan ng lunas yung problema mismo. May problema sa gutom, insultuhin ang mga nagugutom. May problema sa taas ng presyo, gaslighting. Dedma. O kaya, padalhan ng mga trolls para insultuhin uli. May problema tayo sa peace and order, ay kalimutan yung mga dati, nagpapahuli pa sila, kunwari, or hindi natin alam, ng mga supposed pinakamalaking drug haul sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong nakikita na kahit anong pangyayari na matapos dun sa pagdakip ng isang di umano'y foreigner na mayroon daw dala na halos tonelada ng bawal na droga. Gaslighting, trolls, yun po ang kasagutan sa atin. O kaya, moro-moro, nagka-problema sa budget, 2025 budget, anong binigay sa atin? Lip service. Kunwari, binawasan ang sa pinalaking budget ng DPWH at ibinabalik daw sa Department of Education. Ngunit, ang actually ginawa ay nagtalaga ng infrastructure projects na beneficiary daw ang Department of Education, ngunit DPWH pa din ang gagawa.
Pathetic ka. Hindi ko mapatulan yung mga trolls kasi napaka-pathetic. Puro itsura, puro, walang originality, paulit-ulit, and hindi rin naman nila masagot yung ating mga batikos. So, deadma. Sabi ni Ma'am Bicola ng makulit. Kala ko ba sabi ni Da Junior, pagkakaisa. Lecheng pagkakaisa yan, pinagkaisahan nila ang mga Duterte. Lalo-lalo na ang ating Vice Presidente. So, babalikan natin sa Executive Order number 81, sinasabi ng Pangulo na ang dahilan kung bakit ni-reorganize ang membership ng National Security Council ay para masigurado na ang mga miyembro nito will uphold national security and protect national sovereignty. Ngek, para na rin nilang sinabi, itong mga tinanggal natin ay kung actively nagpa-participate sa mga activities that do not uphold national security or national sovereignty. Mukhang ito na po ang pasakalye papunta sa impeachment. Pero wait, akala ko ba, sabi ng Pangulo, hindi niya gusto ng impeachment. Bakit may mga parinig siya tungkol sa national security at saka sovereignty? Teka, parang nahuhuli na yata yung kanyang pagkukunwari. Sabi ni Bam, for food security. Anong food security nga? So, di ba? Pati naman po, ang ekonomiya ay bahagi ng national security. Dahil kung sira ang ekonomiya, kung naghihirap ang mga tao, kung walang pagkain, hello tol, sige, pagtawanan nyo pa ang gutom. Kapag gutom ang taong bayan, pag gutom ang mga mamamayan, pagka hindi na maabot sa kanilang kakayahan ang pagbili ng pinaka-basic na food supplies, ito po ay nagtutungo sa instability. Sabi ni Awi Tori, BBM and his inconsistencies, yan ang problema niya sa mga sinasabi niya at di niya sinasabi. Totoo. Sabi ni Banateros, Marlita, kunwari na lang na ayaw niya ng impeachment. Well, nandiyan na rin po tayo. Pero ito lang, pinapakita natin ang ebidensya ng sinasabi ninyo. Bago tayo magpatuloy, huwag po kakalimutan like, share, follow, and subscribe. Nandun po tayo sa Facebook, hindi ko nalagay yung banner. Sandali. Okay. Kami po ay nasa Facebook, Luminous by Trixie Cruz Angeles and Amid Paglinawan, at saka Trixie Cruz Angeles na page. Nandun din po kami sa TikTok sa @LuminousTCA. Same call sign doon sa Rumble @LuminousTCA. At nasa YouTube under Luminous by TCA and AGP. Balik tayo. Sabi ni Ma'am Tina, go attorney, patulan ng mga trolls, baka hindi na kaya, napaka-social mong sarcasm. Hindi ko akalain. Sabi ni Anthony Francisco, madali lang patahimikin lahat nang hindi nag-toe the line, ipapakontempt lang lahat kaya huwag ingay-ingay. Pero bago yan, hindi lang po papakontempt, ngunit sa kanilang pangangailangan na tumahimik ang mga kritiko, may mga banta tungkol sa pag-file at ng kaso at pag-iimbestiga na fina-file ni Congressman Barber sa NBI. Wala po siyang takot na hindi siya marire-elect. Ang asawa po niya ang tumatakbo bilang kongresista sa Surigao. Gayunpaman, dapat huwag kalimutan ng mga taga-Surigao ang ginagawa ni Congressman Barbers and we can take it out on his substitute. So, huwag iboto ang substitute. Sabi ni Rafael Bautista, sa gutom ng mga French na pagutan ng ulo sila Marie Antoinette at Henry, hindi ba Louis the 16th? Hindi Henry? Baka nakalimutan na subscriber. Magandang gabi po sa lahat. Sabi ni Lala, naalala ko dati na pag nagpatawag si PRD ng meeting, si President Ramos, President Estrada, and President Gloria, iniiba lang nila ang issue, ginawa na namang diversion ang mga Duterte. Well, of course, pati si President Estrada at si President Gloria ay hindi na po miyembro ng National Security Council. Bakit kaya? Sabi ni Marlito, pa-arbor ng t-shirt mo, pakita muna natin. It's a Duterte thing, you wouldn't understand. So, andito ba yung nagpagawa ng shirt na ito? Sabi ni 3Ks, good evening, kami ang bahala sa ibang bullying calls. Maraming salamat para hindi tayo masyadong nadidistract ng mga yan. So, may magsasabi na naman, anong pwedeng gawin nating mga ordinaryong mamamayan? Hindi ba ginagawa na nga natin? Kaya sila nagre-react ng ganyan. Dahil tuloy-tuloy ang ating pagpupuna ng pagkakamali ng administrasyon na ito. Naunahan nga lang tayo ni VP Inday, nung Nobyembre pa lang na-point out niya, teka muna, National Security Council, ano ba ang ginagawa ninyo? At ngayon, sinasabi nila nung Nobyembre na ang threat daw to national security ay yung out of context remark ng ating Vice Presidente. So,
Mas pinagtutuunan nila ng pansin ang isang tao na dahil napakasikat ay limitado ang movements, ngunit ini-ignore naman ang threat to national security ng rising crime rates, ang paglalakas ng mga sindikato sa mga bawal na droga at iba pang mga sindikato na nai-involve sa mga violent crimes and other index crimes. Ngayon, imbis na ibigay sa atin ang tunay na estado ng krimen dito sa Pilipinas, ayon sa ating mga insiders, ay nire-report na lang po ang mga index crimes. Pag may nahuhuli sila sa robbery, hold-up, pagbebenta ng illegal na droga, inililista na lang daw po bilang illegal gambling. Pati si Prof. Castro biglang nag-resign as ND advisor. Ano po yung ND? Sabi ni Ricardo, sabi ng troll, BBS is the best president, Tambi is the best house speaker, salamat HP, BBM. Silang plaka na, walang masabing achievement kundi ayuda. Bukod pa dyan, na-point out na rin po natin at sino ba yan? Yung isang mga vlogger, sabi ay binawasan po ang ayuda or ang binibigay para sa mga 4Ps at dinagdagan ng 50 billion yung ayuda tulad ng AKAP. 50 billion po ang natanggal sa 4Ps program. Bakit mahalaga ang 4Ps program? Dahil conditional po ito. Binibigay sa kanila ang 250 pesos or 200 pesos pag nag-a-attend ng school ang grade school age child, high school 300, 500 sa mga college students. Kasama din po ang lactating mothers as long as they continue with their breastfeeding. Ito po ay tungo sa health ng bata at tungo po sa tuloy-tuloy na pag-aaral ng mga bata nang sa gayon they can have a chance to break out of the cycle of poverty. Ang 4Ps ay binibigyan din po sana ng healthcare, ngunit dahil sa pagtanggal sa subsidy ng PhilHealth, ang natatamaan na ito ay ang poorest of the poor. Kaya pansinin po ninyo, ini-encourage indirectly ng ating gobyerno ang contempt for the poorest members of society. Okay, uulitin ko. Hindi na nga nila pinapansin, ngunit ini-encourage ang mga behavior such as but not limited to doon sa sa ill-disguised vote buying. Bakit? Keep them poor, keep them ignorant, and they can be controlled. Hindi nila gustong suportahan ang mga programa na makakaahon sa pinakamahihirap sa lipunan. Hindi nila sinusuportahan ang pagbigay ng mas malaking budget sa Department of Education. Hindi nila sinusuportahan ang 4Ps. Hindi nila sinusuportahan ang PhilHealth. These are the pillar institutions that were established by former President Duterte to help the poorest of the poor break out of the cycle of poverty. By the way, baka nakakalimutan, dahan-dahan na pong masisiro ang budget ng free tertiary education. Taon-taon po binabawasan ang subsidy nito. Sino ang namamayagpag under the Marcos administration? The oligarchs. Kasi iniyayabang nila na, wow, dumami daw ang foreign direct investments. Ay nakikita po ba kayo na bagong mga kumpanya o bagong mga trabaho? Hindi, lumiliit ang labor market natin. Pero bakit sinasabi nila tumataas ang foreign direct investments? Ito po kasi ay ang pag-invest sa malalaking kumpanya na pinapatakbo ng oligarkiya. Bumibili po ang mga so-called investors ng shares of stock sa mga kumpanya na ito, which do not necessarily translate into jobs. Uulitin ko, ang foreign direct investments na hinihikayat nitong Pangulong to ay hindi nagdudulot ng mga panibagong trabaho o konting-konti lang ang panibagong trabaho na dala na ito, ngunit tumataas ang value ng shares ng mga malalaking kumpanya. Ibig sabihin, yung dati ng mayaman, lalong yung mayaman. Ang dating mahirap, hikaos na po at humahabol dito sa presyo ng pagkain. Mamaya dadating na naman ng mga trolls, ito si gutom. Gutom na ba kayo? Dahil para sa kanila, ang gutom natin ay punchline lang. Para sa kanila, ang gutom, joke yan. Pwedeng pagtawanan. Para masuportahan nila ang kanilang amo na walang pakialam sa kapakanan ng pinakamahihirap. Walang pakialam sa kapakanan nating mga ordinaryong mamamayan. From the middle class and down, the biggest threat to economic security are the economic policies of this president. By the way, lumiliit at lumiliit na po ang serbisyong nabibigay ng gobyerno dahil lumiliit ang budget ng bawat ahensya. Hindi po nila inaasikaso yung ni-raise na issue ng walang pagkakaiba, kundi si VP Inday ang nag-raise po ng issue na ginagamit ang budget, ang national budget, para itago ang korupsyon ng ilang mga kongresista, ayon kay VP Inday. Hindi inaasikaso ang issue na yon, hindi ina-acknowledge yung problema. Paliit ng paliit
ang lumalabas na budget para sa actual services o so kung ano man ang binibigay para sa ordinaryong mamamayan. Wala o kukonti ang actual na serbisyo sa mga sektor katulad ng agrikultura, edukasyon, healthcare, trabaho, mga visceral issues para sa ating mga ordinaryong mamamayan. Hindi lang po yun. Ang maliwanag ay tumataas ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, internet, transportation. Lahat po yan nagiging issue dahil hindi naman inaasikaso ng gobyerno. Abalang-abala sila sa susunod na eleksyon. Pinagkakaabalahan, unang-una pa lang, pagbabago ng saligang batas nang sa gayon ay makapagtuloy-tuloy sila sa kanilang power. Bukod pa dyan, pinagko-concentrate nila ang pagbabalita na hindi sila ang nagpapahirap sa sa taong bayan, kung hindi mismo mga Duterte daw. Wala naman silang ebidensya. Pero yan po ang pinapasabi nila sa kanilang mga thoughts. Sabi ni Nuas, o Sean, mga B-O din kasi ang mga tolls nila, kaya puro ka B lang ang nasa utak, parang mga A. Sabi ni Kabahay Babe Vlog, pagkakaisa sa pagpapahirap sa ating bayan, yan sila. Correct. Sabi ni Jenny, natabunan ang 2025 budget issue dahil sa NSC. Ang galing talaga nila sa pagtakip ng issues. Magsalita tayo, baka isang araw magulat tayo na pinagbabawal na ng Congress ang free speech. Hindi lang po yon. Humina po ang pagbabatikos doon sa mga nakaupo sa Quadcom na ngayon ay mga miyembro na ng Quintcom. At supposedly, dinidiscuss daw ang agrikultura. At walang ginagawa kung hindi ibintang sa mga Duterte ang mga pagpapahirap sa ating mga magsasaka. Ayon sa kanila, yung rice tarification law daw po ang nagpapahirap sa ordinaryong mamamayan at nagpapataas ng presyo ng pagkain. Pero wait, doon mismo sa speech ng ating Pangulo sa pag-introduce ng Philippine Development Plan, itinaas at pinuri ang rice tarification law. Tila hindi yata nag-uusap ang Kongreso at ang Pangulo. Sabi ni Edna, ito, pag-usapan natin itong sinasabi ni Edna. Hoy, hindi ka gugutuhin magtrabaho, wag asa sa gobyerno. Sino may sabing umaasa kami sa gobyerno, Ma'am Edna? Hindi mo ba naiintindihan na ang polisiya ng national government ay nakakaapekto sa presyo ng pagkain? And oh, by the way, nakakaapekto din ito sa presyo ng kuryente, tubig, pagkain, edukasyon, transportation. Bakit tumataas? Kasi sa gutom ng gobyernong ito, makakolekta ng taxes, tumataas lahat. Baka hindi mo po napansin, Ma'am Edna Glory. Tumaas din po ang contribution sa SSS, tumataas din po ang sa pag-ibig, sa PhilHealth, at sa iba't ibang mga bagay na kailangan natin para sa sarili natin seguridad. Sabi niya, may nagbaho ba kay Duterte? Bakit niyo binabato kay PBBM? Ka? Sino may sabi? Sino may sabing may nagbaho? Unang-una, binabato kay PBBM dahil pinamimihasa niya ang Kongreso sa kanilang walang kakwenta-kwentang budget. Walang kakwenta-kwentang pagbibigay serbisyo sa ordinaryong mamamayan, ma'am. Binabato kay BBM? Hindi, walang kinalaman yan. Sinasabi namin that on his own, he is failing us. At baka naman nakalimutan ninyo, madam, yung mga pangako niya. Tatanungin niyo pa ngayon, yung millions ni Inday Sara, 125 million, na in-explain naman. At ma'am, siguro hindi niyo po naiintindihan kung anong ibig sabihin ng audit issue. Hindi po impeachable offense ang isang audit issue. Dahil COA at COA lang po ang pwedeng mag-decide ng mga ganyan. Matapos magdesisyon ng COA, umaakyat na yan, pwedeng iakyat yan sa hukuman. Pero ang ginagawa ng mga kongresista ay ginagawa nilang impeachment issue para lang makasira. Hindi po si VP Inday Sara ang nagnakaw ng pera ng bayan. Pero bakit hindi niyo po tinatanong ang 800 billion pesos na sa ayuda lang napunta? Walang roads and bridges. Walang mga panibagong airport or seaports. Hindi nga masyadong nakapagbigay ng tulong sa mga magsasaka, sa mga mangingisda. Dinededma ang issue ng korupsyon sa mga ahensya. Dinededma ang issue ng korupsyon sa mga kongresista. Sige nga ma'am, kung ano-ano na lang sinasabi ninyo, hindi nyo ba alam, matagal na pong nasagot yan. Pero dahil gusto ninyo, sa pagnanais ninyo, na ilagay ang mga issues na yan, kahit walang kwenta na at nawalan na ng credibility yan, pasensya na po ma'am kung kayo po ang napapahiya sa amin. Sabi ni Pimo, si Lenny din kaya tinanggal sa NSC? Wala pong ganun. In fact, sa unang meeting ng National Security Council ni Presidente Duterte, kasama po si Vice President Leni Robredo. Sabi ni Awi, I wonder what kind of advice BBM gets with his reorganized NSC. Removing all the ex-presidents is telling us that he needs no experienced presidents to help him in national security issues.
Tinatanong kasi ni VP Inday, ano ang legal basis? Ang galing ni VP, hindi pa man siya tinatanggal officially. Tinatanong na niya, anong basis ninyo para hindi ninyo imbitahin ang isang miyembro ng National Security Council? Hindi siguro nila masagot, kaya ang ginawa nila, i-normalize yung kanyang pagtanggal. Mayroon ng karapatan ang ating Pangulo bilang Chief Executive na mag-organize or reorganize ng ating mga government agencies at mga government institutions. Pwede po yan, nasa saligang batas at nasa batas yan bilang pinuno ng civil service. Gayunpaman, hindi pa po natatanggal ang vice-presidente. Hindi man lang nila sinagot ang demand para dun sa transcript of records ng mga meetings nila kung ano ang inabiso ng National Security Council. And as a matter of fact, inignore ng National Security Council na dapat sila po ay sumagot sa mga ganitong klaseng komunikasyon within 10 to 15 days. Otherwise, yung receiving authority po ay mananagot sa civil service. Ngayon, kung ang Pangulo mismo ang may problema, hindi po siya makakasuhan kahit administratively dahil siya po ay immune from suit. Unless ang kanyang paglalabag ay hindi naaangkop sa kanyang mga powers bilang Pangulo. Binibigyan ko kayo ng konting oras mag-react. Wala? I mean, yung mga nandito, pero tinitingnan ko yung mga naysayers, wala pa rin eh. Hindi ko po mako-confirm yan. Sabi ni Ola Pino, how to na meron ng nilapitan na isang country si BBM seeking asylum if mapatalsik siya. Wala po akong personal knowledge of that, sir. So hindi ko kayang i-confirm yan. Sabi ni Francisco Libres, ito na ang iniintay ng lahat. Bago po nag-martial law ang tatay ni BBM, pinagtanggal niya ang VP at nagdaang presidente. Sabi ni Jonas, halos lahat na ng sangay ng gobyerno bawas o walang pondo except sa Crocodile Farm. Daming pondo na nagtatabaan. Flood control projects tumataas din ng pondo. Di ko alam kung walang leadership skills o useless o bilang talaga si BBM. Isa pa, kalalaking tao takot kay Inday. Mas may pa si VP Inday. O one last kirit, galing kay Ma'am Edna. Anong masama sa ayuda? Ma'am, pag ninanakaw mo ang pang-development para sa bansa, pag ninanakaw mo, well, nakaw of course is a rhetorical term, ha, hindi legal term. Ang pag binabawas mo, yung para sa 4Ps, yung para sa mga basic na pananagutan ng gobyerno sa ordinaryong mamamayan, masama po yon. Wala po tayong kahit anong public works projects na natapos or in-inaugurate with fanfare ng ating Pangulo in 2024. Bakit kaya? Pero at the same time, marami naman pong naumpisahan na proyekto, yun nga lang kaduda-duda dahil yung mga construction companies, ayon sa usap-usapan, ay sa pagmamay-ari daw ng ilang mga kongresista. Masama ba ka mo? Walang masama sa ayuda? Mayroon po. When you are doing it at the expense of development of the country and in fact at the expense of the welfare of the people, ayuda is not necessarily even a good thing. It is mendicancy. And okay lang if people need a leg up once in a while. What is important is that you do not compromise national development. Kasi pag kinompromise mo yung development, hanggang dyan na lang ang mga mahihirap. Hanggang ayuda na lang sila parati. Magdidepende sila sa ayuda dahil wala po silang pag-asa na umasenso. Yun po ang masama sa ayuda. Sabi ni Ma'am, hindi ba ang mga Duterte nagbigay ng ayuda? Opo, nagbigay ng ayuda. And in fact, nakuha yung term ng ayuda na yan doon sa pandemya. Tulong. Panay kayo po na, sabi niya, pero si Duterte may nagawa ba? Pumatay lang ng tao. Ay nako, ang haba po ng listahan niya, ma'am. Hindi na namin kailangan i-dignify yan. Ngunit, paaalala ko lang po sa inyo, universal healthcare, free tertiary education, 100 million for PGH every frigging month. Okay? Pagbaba, drastic na pagbaba ng crime rate, yung naging maayos ang mga kalye. Hindi namin ever sinabi na perfect si Duterte, but my God, in the first year alone, with a 30% decrease in the crime rate, decrease in index crimes, when we're talking about robberies, IRPs, yung unaliving, yung mga ganyan, ang laki ng pinagbaba. 30% across the board, across the nation. Huwag mong sasabihin, ma'am, na wala siyang nagawa because the facts say otherwise. Kung sa bagay, I cannot blame you, ma'am, kung nagiging fact-resistant kayo. Pero naiintindihan ko rin po kasi ang possibility na may pangangailangan kayo o kailangan ninyong kapitan yung inyong paniniwala dahil masyadong masakit tanggapin na yung parating binabash ng administrasyon na ito ay marami nang nagawa. Kahit natutulog, may nangyayari. Sabi ni Ma'am Mary Ann, manipulative yung gobyernong ito. Yes, I agree with that.
Sabi ni Rafi Ongo, I feel so stupid for feeling like twice akong nabudol. Kasi nabudol na ako ni BBM, nabudol din ako sa dating napakataas na paghanga ko kay Gibo. Oy! Oy! Ay, sino bang nagsabi ng hoy? Sabi ni Armando Duazo, sa logo ng NSC, nakasulat sa loob, kapayapaan, kaunlaran, katatagan. Matatag pa ba tayo? Tagunlad ba tayo? Mapayapa ba tayo? Yan ang dahilan bakit tinanggal nila ang miyembro sa NSC, kontaminado ang pagpapatupad sa batas dahil kaanib nila ang mga komunista. Sus Mariosep. Sabi ni Kim, hoy, makahoy ka, wagas grabihan na sa mga utak niyo, uy. Ayan ka na naman na ang milyon na naman ni VP ang binato mo sa amin. So asan din pala ang bilyon na ginastos ni BBM? Matanong din nga kita, ano ba ang pinagmamalaki? Milyon o bilyon? Ang hirap na talaga sa utak ninyo ngayon. Opo, huwag pong kakalimutan, 2 billion po ang confidential funds ng ating Pangulo in 2024 at tumaas po to 5 billion nitong 2025. So, nakikita natin, precursor po ito sa kung ano man ang pinaplano nila para sa ating Vice Presidente. Yung pagdeklara na hindi siya ninanais ng ating Pangulo na iupo sa National Security Council, gawa nga ng inconsistency daw or hindi daw angkop ang pagkamiyembro niya dahil hindi na-uphold ang national security o national sovereignty. Ang galing. Hindi na nahiya, nilagay pa sa Executive Order number 81. Ayan, sabi ni Jonas, si Gatchalian ayaw maantala ang pamimigay ng AKAP. Halos lahat ng congressman lantara na ang vote buying using the term AKAP at X. Iisa, parang X and pains. Iisa ang tono nila habang nangangampanya na pag nakaupo o nanalo sila ay madadagdagan ang matatanggap ng mga boboto sa kanila. Susme, yung mga lista sa tubig na yan, ang hirap na. Sabi ni Tito Canla, sa OFW pa lang Duterte lahat. Ngayon, ano ang dapat nating bantayan? So, bago kayong magtanong tungkol sa mga anong pwedeng gawin, uulitin natin na dalawa po ang pamamaraan para i-address ang mga ito. Yung legal at yung political. Sa political, yung legal ay syempre yung pagkahain ng kaso sa Korte o sa Korte Suprema. Para dun sa PhilHealth, naghain po or nagpaplanong maghain ang Medical Action Group. Pinost po namin sa Luminous. Bukod pa dyan, marami na po tayong, marami pong paraan na political. Aside from elections and of course impeachment, ang pag-exercise ng ating karapatan magsalita at magpahayag, ang tuloy-tuloy na maaari nating gamitin na sandata. May nakikita na naman po ako mga komento na nagsasabing, hindi gumagalaw, hindi ginagawa, walang ginagawa, tinatanggap lang daw ng taong bayan. Huwag pong kakalimutan ang ating pagsasalita, pagpapahayag at pagtitipon-tipon ay sandata laban sa mga ito. Kaya nga po sila natatakot. Hindi lang po sila kay VP Inday takot, kundi takot din po sila sa atin. Dahil sa mga nasasabi natin. Dahil kung ano man ang maging aksyon nila laban sa taong bayan, magiging maliwanag na ito po ay retaliatory. So kung kunwari, halimbawa, ang isa sa atin patawag sa Kongreso at i-detain, alam natin na ito ay moro-moro, pero ang totoo ay retaliatory, katulad po ng ginawa kay VP Inday.